So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay, PG Vergara. So at this moment of time mga kamanok, gusto ko na namang sagutin ang katanungan ng ating isang subscribers. Okay, so sa ganitong klase ng bagay, kahit pa paano makatulong tayo sa ating mga subscribers. Tandaan nyo mga kamanok, ginawa natin tong channel na to upang makatulong sa inyo, tulungan kayo or magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagmamanok. And if meron tayo ditong mga subscribers na medyo advanced na, marami ng kaalaman at hindi na bukas ang kanilang isipan sa mga idea na tinuturo ko, so marami naman pong video dito, so yun na lang pong inyong panoodin. Okay? So ito po ay para sa mga baguhan, sa mga newbie, especially yung mga babago pa lang nagsisimula sa pagmamanok, mga kamanok, para sa inyo po yung mga sineshare ko dito na kaalaman. Okay? So dahil nga marami yung nagtatanong, so sagutin natin kahit pa paano mabawasan man lamang yung mga katanungan sa comment section. Ano? So ang katanungan natin ngayon ay galing kay JR Cortegera. Ayan, so JR Cortegera, maraming salamat sa katanungan mo. And basahin natin ang katanungan mo para sa akin. Idol, bakit tamlayin tumuka ang manok ko? Laging nagtitira ng patoka dahil kaya sa init ng panahon? Okay. So, ang problema ni JR is hindi ganong kagana or hindi ganong kataas ang appetite ng kanyang alaga. So, alam niyo mga kamanok, kapag po ang inyong mga alaga ay ganyan na hindi ganun kataas ang appetite, hindi nag-uubos ng pagkain, ipuin niyo po ang katawan, karamihan is mga payat. Karamihan hindi po ganun kaganda ang katawan. Okay, kung meron man kayo mahipo or mahawakan na maayos, yung po is built-in na. Ibig sabihin, yun na po talaga yung kanyang body formation. Pero, karamihan sa mga manok na ganyan na hindi masyadong nag-uubos ng patuka palagi, mga payat po yan. Okay, kasi po hindi po hindi po masyado nilang na-absorb yung nutrients or else kundi lang pong nutrients and minerals na nakukuha nila sa pagkain nila. Kasi nga po, kukunti yung nai-intake nila. Pero tingnan nyo po yung mga manok na malakas kumain or magana kumain. Talagang healthy po sila. Diba? Maganda ang katawan, hindi po basta-basta nagkakasakit. So, yun nga, katanungan niya, hindi ganun kataas ang gana ng pagkain ng kanyang manok. So, baka daw po ito ay nasa panahon. Yes, ang sagot ko dyan is yes, oo po, pwede rin nasa panahon kasi po stressful po yung panahon natin ngayon. So, sobrang init, baka po yung inyong mga alaga is na-dehydrate. Tandaan yung mga kamanok, pag po ang isang manok ay masyadong nauuhaw or masyadong hindi nakakainom ng fresh na water, so nawawala po yung gana niyan sa pagkain. Okay? Pansinin yung mga kamanok, kapag kayo ay nagbigay sa hapon ng patoka, ng pagkain nila at hindi inubos, bigyan nyo po ng tubig. So, iinom po yan. Possible uhaw po. At ang isang manok, pag po yan ay uhaw, hindi po sila kumakain ng maayos or hindi po nila inuubos ang kanilang pagkain. Yung iba, ayaw tumuka kapag kauhaw na ganyan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyong mga kamanok, ang inyong mga tubigan, ang inyong mga waterer, ang inyong mga clay pot, kailangan 3 beses po yan pinapalitan sa maghapon ng tubig. And the same time, hindi po pwede na nasisikatan ng araw yung tubig na inyong ibinibigay. Yung iba nating mga kamanok dyan, pagkabigay sa umaga hanggang hapon na. Hindi po ganun mga kamanok. So, kaya po yung iba nating mga alaga, mapapansin natin, magugulat na lang tayo, bigla na lang pong haharok, bigla na lang pong may maririnig kayong tunog sa kanyang lalamunan or sa bandang likuran. So, halak po ang tawag doon. So, sila po is nakakainom ng maiinit na tubig na nasinaga ng araw, especially sa bandang tanghali. Hindi po natin na-move or hindi po natin naalis yung clay pot o yung ating waterer doon sa lugar na yon kung saan ay nakikita ng araw. So, obligasyon natin yun mga kamanok na laging bisitahin ang kanilang waterer, yung kanilang clay pot, kung ito ba ay naiinitan o hindi. Kasi pag po yan ay naiinitan at nainom nga po, prone po yan sa pagkakaroon ng halak. At pag po nagkahalak, hindi po naman maaaring hindi natin sila bibigyan ng antibiotic. So, magkano antibiotic? Sobrang mahal. 17 pesos. Yung iba, umaabot pa nga ng 20 pesos, di ba? Kung halimbawang lahat sila, yung mga alaga ay hindi nyo po na
bibigyan ng panahon para bisitahin ang kanilang mga waterer, sigurado ako magkakahalak yung mga yan. Hindi man ngayon, pero pagdating ng panahon. Kaya maganda mga kamanok, atin pong monitor palagi yung kanilang mga waterer, yung kanilang mga lalagyan ng pagkain. So, hindi lang po tubig, pati po lalagyan nila ng pagkain. Kailangan yung kanilang pagkain, for example, kayo ay naggagaya, kailangan malinis po yon. Right after nila kumain, alisin po ninyo yung feeder, hugasan nyo po. Kasi po possible, kaya po nagkakasakit ang inyong mga alaga minsan, hindi po masyadong nalilinis yung kanilang patukaan, yung kanilang clay pot, okay? Meron pang natitirang pagkain doon hanggang sa mapanis, tapos tutukain ulit ng ating mga alaga. So kasunod po nun, hindi magtutunaw hanggang sa magkasakit po ang ating mga manok. Okay? So, ang tanong ni JR dito is kung may connection ba yung panahon. Yes po, may connection po ang panahon kung bakit po matamlay. Masyadong stressful nga po yung panahon. Yung iba, makikita nyo, mainit nga ang panahon, di man nauulanan pero magkakasipon. Papansin nyo, merong malakit na laway sa kanilang lalamunan. So, yun po ay dehydration pagdating sa ating mga alaga. So, kapag ganun mga kamanok, kuhanin nyo po ang inyong mga alaga doon sa kanyang place, ilagay nyo po sa isang lugar o sa kanyang cage na talagang makakapag-relax, medyo malamig-lamig, para sa ganun ay bumaba kahit paano yung, temperatura niya sa katawan at ma-relax yung alaga ninyo. So, magbigay kayo ng antibiotic, pwedeng Amtil o kung ano pa man na gusto ninyo for 3 days to 5 days. So, papansin nyo mga kamanok, muling gagana ng pagkain ng inyong mga alaga dahil wala na siyang nararamdamang sakit. Wala na siyang nararamdamang bigat sa kanyang katawan. So, possible, meron siyang tinatawag na sipong lubog, kaya siya ay hindi kumakain ng maayos. So, ugaliin mo rin at regular mo rin purgahin. Ayan, so purgaligo, tapos magbigay ka ng injectable supplements, sigurado ako, babalik yung appetite ng manok, babalik yung gana niya sa pagkain, at babalik yung wala pang 5 minutes, ubos na kaagad yung mga pagkain na ibinibigay ninyo sa kanila, sa kanilang clay pot. So, tandaan nyo ha mga kamanok, ang isang healthy manok, okay, sila po yung mga manok na mabilis kumain. Kaya kung papansin nyo, kung ang inyong mga alaga ay matamlay kumain, hindi agad inuubos or nagtatawag pa ng mga inahin, sigurado ako may something na problema dyan. Okay? Sigurado ako may naiindang karamdaman yan. Kaya bilang isang breeder, bilang isang nag-aalaga ng manok, kailangan monitor mo din yung kanilang kalagayan. Okay? Hindi lamang kesyo wala siyang sipon, okay na. Kesyo hindi naman siya nagkakahalak, okay na. Kailangan pa rin natin mga kamanok na i-make sure na yung ating mga alaga ay talagang sigurado tayong walang sakit. So, paano ba kamanok? Paano natin malalaman yan? So, ako ginagawa ko dito, hinahawakan ko yung manok, tapos inaamoy ko po ang ilong, ang bibig. Kung meron po akong maaamoy na medyo malansa at mabahong amoy, so possible, may problema na po ito sa loob. Hindi lang po ito nagpapakita at lumalabas pa kasi nga po, mild pa lang po ito. Pero pagka inaamoy ko po at medyo malansa, nagbibigay na po ako ng antibiotics sa kanila. Sa painuman or sa oral, kahit ano pa man mga kamanok. Okay? So, ugaliin nyo rin mga kamanok na basain yung lugar, okay, kung saan sila ay nandoon. Kasi nga po, yung init ng panahon, yung hulab ng init ay parang stressful sa kanila. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamanok, hanggat maaari mag-provide kayo ng sprinkler nga ba ang tawag doon, yung naikot na may tubig. So yes, kung meron kayong budget para sa ganon, mas maganda po para yung katawan ng inyong mga alaga hindi masyadong tuyo, hindi masyadong ma-dehydrate, nakakatulong po yon. Kasi po, pag po ang kapaligiran ng isang manok ay malamig or mataas ang moisture, nakaka-adapt po yung manok natin. Okay? So, kung masyadong dry yung lugar, masyadong tuyo, asahan nyo po ang hipo ng manok, tuyo din po. Kasi nga po, nag-a-adapt po sila sa kanilang environment. Okay? Sinasabi ko po yan sa inyo mga kamanok. Okay? So, paano pa ba? Kung hindi mo siya kumakain at wala naman siya sakit, so lagi na lang mag-priming na lang kayo. Mag-priming kayo for galigo, turok, monthly. Sigurado ako mga kamanok, babalik po yung appetite nila. And last, baka naman po masyadong marami ang ibinibigay yung pagkain. So, kailangan may measurement po kayo. Tinatakal din po ninyo ang kanilang pagkain para hindi po tumataas baba yung
quantity ng pagkain na ibinibigay niyo sa kanila. So, mahalaga po na magkaroon kayo ng measurement pagdating sa pagkain ng inyong mga alaga. So, mga kamanok, sana kahit paano JR Cortegera ay makatulong ang simpleng tips na ibigay ko sa inyo or binigay ko sa iyo pagdating sa iyong pag-aalaga. So, paano mga kamanok, if ever na gusto niyo po yung ganitong klase ng usapin tungkol sa pagmamanok, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, i-like mo na rin ang video ito for more video and check and talk kung gusto niyo pang pag-usapan. So, paano mga kamanok, this is PJ Vergara, Plinyada ng Mamay. See you for our next vlog. Bye!